Habakuk. Unang kabanata. Ang hula na nakita ni Habakuk na propeta. O Panginoon, hanggang kailan dadaing ako at hindi mo didinggin? Ako'y dadaing sa iyo dahil sa pangdadahas at hindi ka magliligtas. Bakit pinagpapakitaan mo ako ng kasamaan at iyong pinamamasdan ng kasamaan? Sapagkat ang kasiraan at pangdadahas ay nasa harap ko at may pakikipagalit at pagtatalong bumabangon. Kaya't ang kautusan ay natitigil at ang katarungan ay hindi lumalabas kailanman, sapagkat kinukulong ng masama ang matuwid, kaya't ang kahatulan ay lumalabas na liko. Mangagmasid kayo sa gitna ng mga bansa at tumingin kayo at mamangha kayo ng kagilagilalas, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawain sa inyong mga kaarawan na hindi ninyo paniniwalaan bagaman saysayin sa inyo. Sapagkat narito, aking itinitindig ang mga Kaldeo, yaong makapangingilabot at marahas na bansa, na lumalakad sa kaluwangan ng lupa upang magari ng mga tahanang dako na hindi kanila. Sila'y kakilakilabot at nangakatatakot, ang kanilang kahatulan at ang kanilang karangalan ay mula sa kanilang sarili. Ang kanilang mga kabayo naman ay matutulin kaysa mga leopardo at mababangis kaysa lobo sa gabi, at ang kanilang mga mangangabayo ay nagtutumulin na may kapalaluan, o ang kanilang mga mangangabayo ay nanganggagaling sa malayo. Sila'y nagsisilipad na parang agila na nagmamadali upang manakmal. Sila'y nagsisiparitong lahat sa pangdadahas, ang kanilang mga mukha ay nangakatitig sa silanganan, at sila'y nangagpipisan ng mga bihag na parang buhangin. Oo, siya'y nanunuya sa mga hari, at ang mga prinsipe ay katuyan sa kaniya. Kaniyang kinukutya ang bawat katibayan, sapagkat nagbubunton siya ng alabok at sinasakop. Kung magkagayo'y lalampas siya na parang hangin, at magdaraan, at magiging salarin, sa makatuwid bagay siya na ang kapangyarihan ay ang kaniyang Diyos. Di bagay ikaw ay mula sa walang hanggan, o Panginoon kong Diyos, aking banal? Kami ay hindi mga mamatay. O Panginoon, iyong itinakda siya ukol sa kahatulan, at ikaw, o malaking bato, ay iyong itinatag siya na pinakasaway. Ikaw na may mga matang malinis kay sa tumingin ng kasuwailan, at hindi ka makatitingin sa kasamaan, bakit mo minamasdan ang nagsisigawan ng paglililo, at tumatahimik kapag sinasakmal ng masama ang tao na lalong matuwid kaysa kaniya? At kaniyang ginagawa ang mga tao na parang mga isda sa dagat, parang nagsisigapang na walang nagpupuno sa kanila? Kaniyang binubuhat ng bingwit silang lahat, kaniyang hinuhuli sila sa kaniyang dala, at kaniyang pinipisan sila sa kaniyang lambat, kaya't siya'y nagagalak at siya'y masaya. Kaya't siya'y naghahain sa kaniyang lambat, at nagsusunog ng kamangyan sa kaniyang lambat, sapagkat sa pamamagitan ng mga yaoy ang kaniyang bahagi ay mataba, at ang kaniyang pagkain ay sagana. Mawawalan nga baga ng laman ang kaniyang lambat, at hindi mahahabag na pumatay na palagi sa mga bansa. Ikalawang kabanata. Ako'y tatayo sa aking bantayan, at lalagay ako sa mug, at tatanaw upang maalaman ko kung ano ang kaniyang sasalitain sa akin, at kung ano ang aking isasagot tungkol sa aking daing. At ang Panginoon ay sumagot sa akin at nagsabi, isulat mo ang pangitain, at iukit mo na malinaw sa mga tapyas na bato upang makatakbo ang bumabasa niyaon. Sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda pa at nagmamadali sa pagkatapos at hindi magbubulaan. Bagaman nagluluwat ay hintayin mo, sapagkat walang pagsalang darating, hindi magtatagal. Narito, ang kaniyang kaluluwa ay nagpapalalo, hindi tapat sa kaniya, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng kaniyang pananampalataya. O, bukod dito yung alak ay magdaraya, isang taong hambog, at hindi natitira sa bahay, na lumaki ang kaniyang nasa na parang Sheol, at siya'y parang kamatayan, at hindi masisiyahan, kundi pinipisan sa kaniya ang lahat na bansa, at ibinubunton sa kaniya ang lahat na bayan. Hindi baga ang lahat ng ito ay magbabadya ng talinhaga laban sa kaniya, at ng nakagagalit na kawikaan laban sa kaniya, at mangagsasabi sa aba niya na nagpaparami ng di kaniya hanggang kailan, at nagpapasan siya sa kaniyang sarili ng mga sangla. Hindi baga sila mangagtitindig na bigla nakakagat sa iyo at magsisigising na babagabag sa iyo at ikaw ay magiging samsam sa kanila? Dahil sa iyong sinamsama ng maraming bansa, lahat ng nalabi sa mga tao ay magsisisamsam sa iyo dahil sa dugo ng mga tao at dahil sa karahasang ginawa sa lupain, sa bayan at sa lahat ng nagsisitahan doon. Sa aba niya na nag-iimpok ng masamang pakinabang para sa kaniyang sangbahayan, upang kaniyang mailagay ang pugad niya sa itaas, upang siya'y maligtas sa kamay ng kasamaan.
Ikaw ay naghaka ng ikahihiya ng iyong sangbahayan sa paghihiwalay ng maraming tao at ikaw ay nagkasala laban sa iyong sarili. Sapagkat ang bato ay dadaing mula sa pader at ang tahilan mula sa mga kahoy ay sasagot. Sa aba niya na nagtatayo ng bayan sa pamamagitan ng dugo at nagtatatag ng bayan sa pamamagitan ng kasamaan. Narito, hindi baga dahil sa Panginoon ng mga hukbo na ang mga tao ay nagsisigawa para sa apoy at ang mga bansa ay nangagpapakapagod sa walang kabuluhan? Sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng pagtakip ng tubig sa dagat. Sa aba niya na nagpapainom ng alak sa kaniyang kapwa na idinadagdag mo ang iyong kamandag at nilalasing mo rin naman siya upang iyong mamasdan ang kaniyang kahubaran. Ikaw ay puno ng kahihiyan at hindi ng kaluwalhatian. Uminom ka naman at maging gaya ng isang hindi tuli. Ang saro ng kanan ng Panginoon ay mababalik sa iyo at kasuklam-suklam na kahihiyan ng mahahalili sa iyong kaluwalhatian. Sapagkat ang pangdadahas na ginawa sa Libano ay tatakip sa iyo at ang panggigiba sa mga hayop na nakatakot sa kanila dahil sa dugo ng mga tao at dahil sa pangdadahas na ginawa sa lupain, sa bayan at sa lahat na nagsisitahan doon. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yaoy inanyuan ng manggagawa niyon? Nang binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nagaanyo sa kaniya na gumawa ng mga piping Diyos-Diyosan? Sa aba niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka, sa piping bato, bumangon ka, magtuturo baga ito? Narito, nababalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob niyaon. Ngunit ang Panginoon ay nasa kaniyang banal na templo. Tumahimik ang buong lupa sa harap niya. 3 kabanata. Panalangin ni Habakuk na propeta itinugma sa Sigionoth. O Panginoon, aking narinig ang kagitingan mo at ako'y natatakot. O Panginoon, buhayin mo ang iyong gawa sa gitna ng mga taon. Sa gitna ng mga taon ay iyong ipabatid. Sa kapuotan ay alalahanin mo ang kaawaan. Ang Diyos ay nanggaling mula sa Tema at ang banal ay mula sa bundok ng Paran, Sela. Ang kaniyang kaluwalhati ay tumakip sa langit at ang lupa ay napuno ng kaniyang kapurihan. At ang kaniyang ningning ay parang liwanag. Siya ay may mga sinag na nagbubuhat sa kaniyang kamay at dooy nakukubli ang kaniyang kapangyarihan. Sa unahan niya ay nagpapauna ang salot at nagniningas na baga ang lumalabas sa kaniyang mga paa. Siya ay tumayo at sinukat ang lupa. Siya ay tumingin at pinaghiwalay ang mga bansa at ang mga walang hanggang bundok ay nangalat. Ang mga burol na walang hanggan ay nagsiyukod. Ang kaniyang mga lakad ay gaya noong araw. Nakita ko ang mga tolda sa Kushan sa pagdadalamhati. Ang mga tabing ng lupain ng Madian ay nanginig. Kinasasamahan baga ng loob ng Panginoon ang mga ilog, ang iyong busog ay nahubarang lubos, ang mga panunumpa sa mga lipi ay tunay na salita. Sudlya, iyong pinuwangan ng mga ilog ang lupa. Ang mga bundok ay nangakakita sa iyo at nangatakot. Ang unos ng tubig ay dumaan, inilakas ng kalaliman ng kaniyang tinig, at itinaas ang kaniyang mga kamay sa itaas. Ang araw at buwan ay tumigil sa kanilang tahanan, sa liwanag ng iyong mga pana habang sila'y nagsisiyaon sa kislap ng iyong makinang nasibat. Ikaw ay lumakad sa mga lupain sa pagkagalit, iyong giniik ang mga bansa sa galit. Ikaw ay lumabas sa ikaliligtas ng iyong bayan, sa ikaliligtas ng iyong pinahiran ng langis, iyong sinugatan ng pangulo ng bahay ng masama na inililitaw ang patibayan hanggang sa leeg. Sela, iyong mga pinalagpasan ng kaniyang sariling mga sibat, ang ulo ng kaniyang mga mangdidigma. Sila'y nagsiparitong parang ipu-ipo upang pangalatin ako. Ang kanilang kagalakan ay sakmaling lihim ang dukha. Ikaw ay nagdaan sa dagat sa iyong mga kabayo, sa bunton ng makapangyarihang tubig. Aking narinig at ang aking katawan ay nanginginig, ang aking mga labi ay nangatal sa tinig. Kabulok ay pumapasok sa aking mga buto at ako'y nanginginig sa aking dako. Sapagkat ako'y kailangang magtiis sa kaarawan ng kabagabagan sa pagsampa ng bayan na lumulusob sa atin. Sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang bunga ng olibo ay maglilikat, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Si Jehovah na Panginoon siyang aking lakas, at ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa.
at ako'y palalakarin niya sa aking mga mataas na dako. Sa Pangulong manunugtog, sa aking mga panugtog na kawad,